Bawat taon, sa pinakabanal na araw ng kalendaryo ng mga Hudyo, ang punong pari ng Israel ay nagpapadala ng isang kambing sa ilang para sa isang demonyo na tinatawag niya sa pangalan. Ang ritual na ito ay nasa iyong Biblia, Levitico Kabanata 16. Maaari mo itong buksan ngayon at basahin. Karamihan sa mga pastor ay hindi kailanman mangangaral tungkol dito. At para maintindihan kung bakit kailangan mong bumalik ng 4,000 taon sa nakaraan, sa isang bundok sa hilagang Israel kung saan 200 anghel ay nanumpa ng isang pangako ng dugo para suwayin ang Diyos ng sama-sama. Naroon pa rin ang bundok na iyon. Mga sundalong Israeli ang nagbabantay sa tuktok nito ngayon. Mga turista ang nag-iski sa mga dalisdis nito tuwing taglamig. At sa paanan nito, si Jesus mismo ang tatayo isang araw at magdedeklara ng digmaan laban sa mga pintuan ng impyerno. Ito ang kwento ng Bundok Hermon, ang lugar kung saan bumagsak ang mga anghel, ang lugar na nagsilang sa mga higante, at ang lugar na, kung tama ang mga sinaunang teksto, maaaring nagtatago pa rin ng isa sa mga pinakamadilim na lihim sa kasaysayan ng Biblia. Para maintindihan kung bakit mahalaga ang bundok na ito, kailangan mong makita ito. Ang Bundok Hermon ay nasa pinagsasalubungan ng 3 modernong bansa. Ang Lebanon sa hilaga, ang Syria sa silangan, ang Israel sa timog. Sa halos 9,200 talampakan, ito ang pinakamataas na punto sa buong Levant. Mula sa tuktok nito, makikita mo ang dagat ng Galilea na 40 milya sa timog. Sa isang maaliwalas na araw, makikita mo hanggang sa dagat Mediteraneo. Niyebe ang tumatakip sa tuktok nito sa loob ng 9 na buwan bawat taon. Ang tubig na natutunaw mula sa Hermon ay nagpapakain sa ilog Jordan, na nagpapakain sa dagat ng Galilea, na nagpapakain sa lupain ng Israel mismo. Bawat patak ng tubig na ininom ni Jesus sa panahon ng kanyang ministeryo ay nanggaling sa isang punto mula sa bundok na ito. Ngunit hindi ganoon ang tingin ng sinaunang mundo sa Hermon katulad ng pagtingin natin sa mga bundok ngayon. Sinamba ito ng mga Kananeo bilang isang Diyos. Tinawag nila itong Baal Hermon, na ang ibig sabihin ay Panginoong Hermon. Tinawag ito ng mga Sidonyo na Sirion. Tinawag ito ng mga Amoryo na Senir. Bawat sinaunang kultura na lumapit sa bundok na ito ay nagbigay dito ng pangalan, at bawat isa sa mga pangalang iyon ay may relihiyosong kahulugan. Hindi ka basta pumapanhik sa Bundok Hermon. Nagsasagawa ka ng paglalakbay dasal, nagdadala ka ng mga alay, pumapasok ka sa teritoryo ng mga Diyos. Gayunpaman, ang pangalang Hebreo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa wikang Hebreo, ang salitang Hermon ay nagmula sa ugat na herem. At ang herem ay hindi lang nangangahulugang sagrado o banal. Nangangahulugan ito ng mas madilim na bagay. Ang herem ay nangangahulugang itinalaga para sa pagkawasak. Ang isang bagay na inilagay sa ilalim ng herem ay isang bagay na isinumpa, ibinukod, ipinagbawal. Sa Bibliang Hebreo, kapag ang isang buong lungsod ay inilagay sa ilalim ng herem, ibig sabihin ang bawat nabubuhay na bagay sa lungsod na iyon ay kailangang wasakin. Walang maililigtas, walang makukuha. Kaya bakit may magpapangalan sa isang bundok ng ang isinumpa? Naniniwala ang ilang mga iskolar na nakuha ng bundok ang pangalang ito dahil sa naalala ng mga sinaunang tao na nangyari doon. Isang bagay na napakasamang hindi na sila pumanhik dito. Isang bagay na napakababawal kaya ang bundok mismo ay minarkahan bilang isinumpang lupa. Pero naalala kanino, minarkahan kanino at para saan? Para diyan, kailangan nating buksan ang isang aklat na malamang ay wala sa iyong Biblia. Noong 1947, isang batang pastol na Bedouin ang naghahagis ng mga bato sa mga kuweba malapit sa dagat na patay nang may narinig siyang nabasag. Bumaba siya para tingnan. Ang natuklasan niya ay babaguhin ang kasaysayan ng pag-aaral ng Biblia.
Sa loob ng mga kuweba ay may mga lalagyang luwad. Sa loob ng mga lalagyan ay may mga balumbon. Mahigit 900 sa mga ito, ang mga balumbon ng dagat na patay. Kabilang sa mga balumbon na iyon, sa maraming piraso natagpuan ng mga iskolar ang mga kopya ng isang aklat na tahimik na inalis mula sa Kristiyanong Biblia, mahigit 1,600 taon na ang nakalipas. Ang aklat ni Enoch. Si Enoch ay hindi isang hindi kilalang figura. Binanggit siya sa Genesis Kabanata 5. Siya ang lolo sa tuhod ni Noe. Sinabi ng Biblia ang isang kakaibang bagay tungkol sa kanya. Sinabi nitong lumakad si Enoch kasama ng Diyos at nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Hindi siya namatay. Kinuha siya. Isa lamang sa 2 tao sa Biblia na nangyari ito. Inaangkin ng aklat ni Enoch na ito ang kanyang salaysay ng mga nakita niya sa mga paglalakbay na iyon kasama ng Diyos. At ang unang bahagi ng aklat na ito na tinatawag na aklat ng mga tagabantay ay naglalarawan ng detalyado kung ano ang nangyari sa bundok Hermon. Sa loob ng ilang siglo, itinuring na kasulatan ang aklat na ito. Sinipi ito ng Hudyong mananalaysay na si Josefo. Itinuring ito bilang may awtoridad ng mga unang ama ng simbahan tulad ni Tertuliano at Ireneo. Ang bagong tipan mismo ay direktang sumipi mula rito. Sa aklat ni Judas, versikulo 14, isinulat ng may akda, si Enoch, ang ikapito mula kay Adan, ay nagpropesiya tungkol sa mga taong ito. Ang sipi na sumunod ay kinuha ng salita sa salita mula sa unang Enoch Kabanata 1. At hindi huminto si Judas doon. 4 na bersikulo bago iyon, sa bersikulo 6, ang parehong may akda ay gumawa ng direktang sanggunian sa mga tagabantay mismo. Isinulat niya at ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang sariling katungkulan, kundi umalis sa kanilang tamang tahanan, ay kanyang iningatan sa mga walang hanggang kadena sa ilalim ng kadiliman hanggang sa paghuhukom ng dakilang araw. Hindi iyan isang malabong sanggunian, iyan ay isang direktang pagbabanggit ng unang Enoch Kabanata 10. At ganun din ang ginawa ni Apostol Pedro. Sa 2 Pedro Kabanata 2, versikulo 4, isinulat niya, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang sila ay nagkasala, kundi sila ay itinapon sa impyerno at ibinigay sa mga kadena ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghuhukom. 2 sa mga pinakamahalagang sulat sa Bagong Tipan na isinulat ng 2 magkaibang apostol ay parehong tumutukoy sa iisang pangyayari, mga anghel na nagkasala, na ngayon ay nakagapos, naghihintay ng panghuling paghuhukom. Hindi nila tinutukoy ang paghihimagsik ni Satanas. Ibang kwento iyon, si Satanas ay hindi nakagapos. Aktibo pa rin siya ayon sa Bagong Tipan. Ang mga nakagapos na anghel na ito ay iba. Sila ang mga tagabantay ng bundok Hermon, kaya bakit nawala ang aklat na naglalarawan sa kanila? Sa ika-4 na siglo, habang pinag-iisa ng simbahan ang magiging opisyal na kanon ng Biblia, ang aklat ni Enoch ay itinulak palabas. Ang opisyal na dahilan ay hindi mabiripika ang may akda nito. Ang hindi opisyal na dahilan ay mas simple at maraming iskolar ngayon ang bukas na nag-aargumento nito. Ang inilarawan ng aklat ni Enoch ay itinuring na napakamapanganib para basahin ng mga karaniwang mananampalataya. Kaya inalis nila ito at hindi nila sinabi kaninuman kung ano ang kinuha nila, ngunit isang grupo ang nagtago nito. Hindi ito kailanman inalis ng simbahang ortodokso ng Ethiopia. Hanggang ngayon, ang aklat ni Enoch ay bahagi ng kanilang Biblia. Nanatili ito sa Ethiopia sa wikang Ge'ez sa loob ng mahigit 1,000 taon habang nakalimutan ito ng buong mundo hanggang sa natagpuan ang mga balumbon sa mga kuweba.
Nang isalin ng mga iskolar ang mga piraso mula sa Qumran, natuklasan nila na ang komunidad na nagtago ng mga balumbon na iyon, ang mga Eseno, ay itinuring na lubos na mahalaga ang aklat ni Enoch. Mas marami silang kopya nito kaysa sa halos anumang ibang teksto. Naniwala sila na ipinaliwanag nito ang isang bagay tungkol sa kasaysayan ng tao na bahagya lamang ibinunyag ng Genesis. At ang kwentong isinasalaysay nito ay nagsimula sa bundok Hermon. Ito ang sinasabi ng aklat na iyon. Noong mga araw na nagsimulang dumami ang mga tao sa lupa, may nagmamasid. Tinawag sila ng aklat ni Enoch na mga tagabantay. Sa Hebreo, Irin. Sila ay isang uri ng mga nilalang na anghel na ang tiyak na tungkulin ayon sa teksto ay obserbahan ang sangkatauhan, magbantay, gabayan kapag hiningi. Pero hindi makialam, hindi pumagitna, at higit sa lahat, huwag kailanman lumampas sa ilang mga hangganan. 200 sa kanila ang sumuway sa patakarang iyon, at tiyak ang teksto tungkol sa kung kailan ito nangyari. Sinabi nito na ang pagbaba ng mga tagabantay ay naganap sa mga araw ni Jared. Si Jared ay isang tunay na figura sa Bibliyang Hebreo. Nakalista siya sa Genesis Kabanata 5, ang ika-6 na henerasyon mula kay Adan, ang ama ni Enoch mismo. At sa Hebreo, ang pangalan niya ay hindi basta-basta, Jared, Yared. Nagmula ito sa ugat na Yarad na nangangahulugang bumaba, lumusong. Ang ama ni Enoch ay literal na pinangalanang pagbaba. Naniniwala ang ilang sinaunang rabay na hindi ito isang pagkakataon. Itinuro nila na binigyan si Jared ng pangalang iyon dahil ipinanganak siya sa henerasyong bumaba ang mga tagabantay. Ang buong buhay niya ay nag-overlap sa pangyayari. Ang anak niyang si Enoch ay lumaki na may kaalaman sa nangyari at sa huli ay isinulat ito sa aklat na nagdadala ng kanyang pangalan. Ang timeline, kung kukunin mo ng literal ang mga talaan ng mga ninuno, ay naglalagay ng pagbaba sa paligid ng taong 3,500 bago ang karaniwang panahon, bago ang mga piramide, bago ang Stonehenge, bago ang mga pinakaunang lungsod ng Mesopotamia ay umabot sa kanilang rurok. Ito ay malayong sinaunang panahon at ayon sa teksto, naganap na ang unang malaking paghihimagsik sa lupa. Sinabi ng aklat ni Enoch na tumingin pababa ang mga tagabantay mula sa kanilang mga posisyon at nakita ang mga anak na babae ng mga tao. At ninais nila sila. Ngunit isa sa kanila, isang tagabantay na nagngangalang Semjaza, na unawaan kung ano ang gagawin nila. Tinipon niya ang iba at sinabi ang isang bagay na nagbubunyag ng likas ng kanilang paghihimagsik. Sinabi niya, "Natatakot ako na baka ayaw niyo talagang gawin ito. At ako lang ang magbabayad ng parusa para sa isang malaking kasalanan." Kaya gumawa sila ng kasunduan, nanumpa silang lahat ng sabay-sabay. Itinali nila ang kanilang sarili sa isa't isa sa pamamagitan ng mga kapwa-sumpa para kapag may isang umatras, mawawasak silang lahat ng sabay. Walang makakatakas sa mga bunga, walang makakabalik, at ang lugar kung saan sila nakatayo nang nanumpa sila ng sumpa na ito, ayon sa unang Enoch Kabanata 6, versikulo 6, ay ang tuktok ng bundok Hermon. Ito ang dahilan kung bakit isinumpa ang bundok. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong Herem, ang itinalagang isa, dahil dito naganap ang paghihimagsik. Ito ang lugar kung saan 200 nilalang mula sa langit ang pumiling iwan ang kanilang tungkulin at bumaba sa pisikal na mundo. At hindi nakikita nang dumating sila. Inilista ng teksto ang mga pangalan ng 20 pinuno na namuno sa kanila: Semjaza, Azazel, Armaros, Kokabel, at 16 pa. Bawat isa ay may larangang dalubhasa. Bawat isa ay may tiyak na dadalhin sa sangkatauhan. Dahil ang mga tagabantay ay hindi lamang bumaba para kumuha ng mga asawa. Bahagi iyon nito, pero hindi iyon ang buong plano.
Bumaba sila para magturo, at ang itinuro nila ay babaguhin ang kabihasnan ng tao magpakailanman. Pero bago natin pag-usapan kung ano ang itinuro nila, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Iginigiit ng aklat ni Enoch na ang lahat ng sumunod, lahat ng naging mali sa sinaunang mundo, bawat madilim na bagay na natutunan ng tao, ay nagmula sa nag-iisang sandaling ito, sa nag-iisang bundok na ito. Dito nagsimula ang lahat. Ang unang itinuro ni Azazel sa sangkatauhan ay kung paano pumatay. Ayon sa unang Enoch Kabanata 8, tinuruan niya ang mga lalaki kung paano gumawa ng mga espada, kutsilyo, kalasag at baluti. Tinuruan niya sila ng metalurhiya. Tinuruan niya silang magtrabaho ng bakal at tanso sa mga paraan na hindi kailanman ihahayag ng kalikasan ng mag-isa. Bago si Azazel ipinahihiwatig ng teksto, ang mga tao ay lumalaban gamit ang mga bato at patpat. Pagkatapos ni Azazel, mayroon na silang teknolohiya para magdigmaan sa sukat na hindi pa kailanman nakita, pero simula pa lang yun. Tinuruan din ni Azazel ang mga babae kung paano magpinta ng kanilang mga muka. Tinuruan niya silang paitimin ang kanilang mga mata, magpalamuti ng mga alahas, magkulay ng kanilang buhok. Hindi itinuturing ng teksto ang mga ito bilang walang muwang na pagpapakamaganda, kundi isang bagay na nakakasira sa espiritu. Tinuturuan ng mga tagabantay ang sangkatauhan na tumukso, mandaya, magpakita ng isang bagay na hindi totoo. Pagkatapos ay sumunod ang iba. Tinuruan ni Barakihal ang astrolohiya, ang pagbasa ng mga bituin para hulaan ng hinaharap. Tinuruan ng iba ang mga palatandaan ng araw, ang mga palatandaan ng buwan, ang mahika ng ulap, ang paghahagis ng mga engkanto, ang pagbasag ng mga sumpa. Lahat ay ipinagbabawal na kaalaman. Lahat ay ibinigay sa mga tao na hindi dapat tumanggap nito. Ngunit dalawang pangalan ang nangangailangan ng partikular na pansin. Si Penemue, isa sa pinakamahalagang tagabantay, ang nagturo sa mga tao kung paano magsulat gamit ang tinta sa papel. Itinuturing ito ng aklat ni Enoch bilang isang katiwalian. Hindi dahil ang pagsusulat mismo ay masama, kundi dahil tinuruan ni Penemue ang mga tao na itala ang mga bagay na dapat nang nakalimutan, para panatilihin ang mga kasinungalingan, para pumalsipika. At pagkatapos ay naroon si Kasdeja. Si Kasdeja ayon sa unang Enoch Kabanata 69 ang nagturo sa sangkatauhan ng lihim ng ahas. Tinuruan niya ang paghampas sa sanggol sa sinapupunan. Tinuruan niya ang paghampas sa mga kaluluwa. Hindi nagkakaisa ang mga eskolar kung ano ang eksaktong kahulugan nito, pero ang literal na pagbasa ay nakababahala. Tinuruan ni Kasdeja ang mga tao kung paano magsagawa ng pagpapalaglag, kung paano sumpain ang mga sanggol sa sinapupunan, at kung paano atakihin ang mismong espiritu. Lahat ng ito, ayon sa sinaunang teksto, ay nagmula sa isang gabing iyon sa bundok Hermon. Ngunit narito ang madalas na nakakalampas. Hindi pinilit ng mga tagabantay ang alinman sa mga ito sa sangkatauhan. Inalok nila ito. Ipinagpalit nila, kapalit ng gusto nila. At ang gusto nila ay ang mga anak na babae ng mga tao. At kaya nagawa ang palitan, teknolohiya kapalit ng intimidad, kaalaman kapalit ng daan, at ang mga anak na nagmula sa mga pagsasamang iyon ay hindi tao. Sinabi ng teksto na iba sila, mas malaki ng husto. Ang Genesis Kabanata 6 ay naglalaman ng isa sa mga pinakakakaibang talata sa buong Biblia. Karamihan sa mga tao ay dinadaanan lang ito. Bihirang mangaral ang mga pastor tungkol dito. At kapag ginawa nila, kadalasan ay ginagawang espiritual ang kahulugan nito para maging mas ligtas, mas hindi nakababahala, isang bagay na hindi sumasalungat sa pinaniniwalaan mo na tungkol sa Biblia.
Subukan mong tanungin ang iyong pastor ng direkta tungkol sa Genesis 6. Tanungin mo siya kung ano ang mga anak ng Diyos at sino ang mga Nephilim at bakit naroon ang talatang iyon. Panoorin mo kung ano ang mangyayari dahil ang literal na pagbasa ng Hebreo ay halos imposibleng tanggapin kung lumaki ka sa kanluraning Kristyanismo. Gayunpaman, itinuring ito ng mga sinaunang Hudyong rabbi bilang isa sa pinakamahalagang teksto sa Torah. Ito ang talagang sinasabi nito. Nang magsimulang dumami ang tao sa ibabaw ng lupa at mga anak na babae ang isinilang sa kanila, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao. At kinuha nila bilang kanilang mga asawa ang sinumang napili nila. Naroon ang mga Nephilim sa lupa ng mga araw na iyon at maging pagkatapos noon nang pumasok ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at nagkaanak sila. Ito ang mga makapangyarihang tao noong sinaunang panahon, ang mga taong tanyag. Iyan ang buong salaysay sa 4 na bersikulo. Ngunit bawat salita ay puno ng kahulugan. Ang pariralang mga anak ng Diyos sa Hebreo ay Bene Ha Elohim. Sa lahat ng ibang lugar na lumilitaw ito sa Lumang Tipan, sa Job, sa mga Salmo, eksklusibo itong tumutukoy sa mga nilalang na anghel, hindi tao, hindi isang lahi, mga anghel. Ang salitang Nephilim ay mas puno pa ng kahulugan. Karamihan sa mga salin ay isinusulat ito bilang mga higante, ngunit ang ugat na Hebreo na Naphal ay nangangahulugang bumagsak. Ang mga Nephilim ay ang mga nabuwal, o gaya ng itinuro ng ilang rabi, ang mga nagdulot ng pagbagsak ng iba, ang kanilang mga anak, ang mga hibridong supling ng mga tagabantay at mga babae. Mas tiyak ang aklat ni Enoch tungkol sa kung ano ang mga nilalang na ito. Sinabi nitong lumaki sila hanggang 300 kubit ang taas. Ngayon, ang bilang na iyon ay halos tiyak na simboliko, ngunit kahit bawasan natin ito sa iminumungkahi ng ibang sinaunang teksto, pinag-uusapan natin ang mga nilalang na parang tao na may taas na 10 hanggang 15 talampakan. Mas malakas kaysa sa sinumang tao, mas matagal mabuhay, mas matalino, at ayon sa teksto labis na gutom. Inilalarawan ng unang Enoch Kabanata 7 kung ano ang nangyari nang maubusan ng normal na pagkain ang mga hibridong ito. Hinarap nila ang sangkatauhan. Sinabi ng teksto na kinain nila ang lahat ng pinagpaguran ng mga tao hanggang sa hindi na nila kayang sustentuhan sila. Pagkatapos ay hinarap ng mga higante ang mga tao para lamunin sila. Nagsimula silang magkasala laban sa mga ibon at mga hayop at mga reptilya at mga isda. Kinain nila ang laman ng isa't isa at uminom sila ng dugo. Basahin mong muli, uminom sila ng dugo, kumain sila ng laman ng tao. Ang mga supling ng mga tagabantay ay naging sa pinakasinaunang kahulugan ng salita, parang mga kanibal, mga mandaragit, mga nilalang na umiiral lamang para lumamon. At dumadami sila ng mas mabilis kaysa sa kakayahang magparami ng mga tao. Ang lupa, sabi ng teksto, ay sumigaw. Karamihan sa mga tao ay iniisip ang baha ni Noe bilang isang kwento tungkol sa kasamaan ng tao. Tungkol sa isang mundong naging masyadong makasalanan para tiisin ng Diyos. At bahagi iyon nito. Ngunit sinasabi sa iyo ng aklat ni Enoch kung anong partikular na uri ng kasamaan ang nagtulak sa mundo lampas sa punto ng walang pagbabalik. Ito ang mga Nephilim. Sinabi ng Genesis Kabanata 6 na ang lupa ay napuno ng karahasan at ang lahat ng laman ay ginawang tiwali ang kanilang daan sa lupa. Ang salitang Hebreo para sa tiwali doon ay shachat. Maaari itong mga hulugang moralmente tiwali, ngunit maaari rin itong mga hulugang biolohikong tiwali. Binago, nasira. Isang bagay na hindi dapat umiral. Itinuro ng ilang tradisyong rabbinika na sa panahon ni Noe, ang lahi ng Nephilim ay kumalat ng napakalawak na iilan na lamang ang natitirang purong linya ng tao. Ang baha
Sa pagbasa na ito ay hindi lamang parusa para sa kasalanan. Isa itong pag-reset, isang kinakailangang paglilinis ng isang genome na nakontamina ng pagbaba ng mga tagabantay. At direktang ipinapahiwatig ito ng Biblia nang inilalarawan nito si Noe. Sinabi ng Genesis Kabanata 6, versikulo 9, si Noe ay isang matuwid na tao, walang kapintasan sa kanyang henerasyon. Ang salitang Hebreo para sa walang kapintasan ay tamim, at kawili-wili ang tamim. Sa bawat ibang konteksto sa lumang tipan, kapag tumutukoy ito sa isang buhay na nilalang, nangangahulugan itong walang pisikal na kapintasan. Ang isang tamim na kordero ay isang kordero na walang depekto. Ang isang tamim na pari ay isang pari na walang pisikal na kapansanan. Nag-argumento ang ilang iskolar na nang tawagin ng Genesis si Noe na tamim, sinasabi nito sa iyo ang isang napakatiyak na bagay. Sinasabi nito na ang lahi ni Noe sa lahat ng natitira pang buhay ay purong tao pa rin. Dumating ang baha. Ang mga tagabantay mismo, ayon sa unang Enoch, ay iginapos sa mga kadena sa ilalim ng lupa para hintayin ang panghuling paghuhukom. Winasak ang kanilang mga katawan. Ngunit sinabi ng aklat ang isang kawili-wiling bagay tungkol sa kanilang mga supling. Sinabi ng teksto na nang mamatay ang mga Nephilim sa baha, nasira ang kanilang mga pisikal na katawan, ngunit ang kanilang mga espiritu, dahil sila ay hibrido, ay walang mapupuntahan. Hindi sila ganap na anghel, kaya hindi sila makakabalik sa langit. Hindi sila ganap na tao, kaya hindi sila mapupunta sa libingan. Sa halip, naging isang bagong nilalang sila. Sinabi ng teksto na ang mga espiritu ng mga Nephilim ay magpapagala-gala sa lupa magpakailanman bilang masasamang espiritu, maruruming espiritu, mga espiritong nagdudulot ng paghihirap, mga espiritong naghahanap ng katawan ng tao na matutuluyan dahil wala na silang sariling katawan. Kung pamilyar yan sa iyo, dapat lang ito mismo ang kategorya ng mga nilalang na papalayasin ni Jesus mula sa mga tao sa buong ministeryo niya. Ngunit narito ang madalas na nakakalampas at ang dahilan kung bakit ang kwento ng mga tagabantay ay isa sa pinakanakababahala sa buong pag-aaral ng Biblia. Hindi nawala ang mga pangalan. Isa sa kanila ang nanatili hanggang sa pinakabanal na ritual ng kalendaryo ng mga Hudyo. Ang binanggit natin sa pinakasimula ng bidyong ito. At karamihan sa mga Kristiyano ngayon at karamihan sa mga Hudyo ay walang kaalam-alam sa talagang tinitingnan nila kapag binabasa nila ito. Ang pangalan niya ay Azazel. Nakilala na natin siya kanina. Siya ang tagabantay na nagturo sa mga tao ng metalurhiya at mga armas. Ang nagturo sa mga babae na magpinta ng kanilang mga mukha. Ang tinatawag ng aklat ni Enoch na pangunahing arkitekto ng paghihimagsik pagkatapos ni Semhaza mismo. Ayon sa unang Enoch Kabanata 10, isinugo ng Diyos ang arkanghel na si Rafael para harapin si Azazel ng partikular. Sinabi ng teksto, igapos si Azazel sa kamay at paa at itapon siya sa kadiliman at gumawa ng butas sa disyerto na nasa Dudael at itapon siya roon at ilagay sa ibabaw niya ang magaspang at matulis na mga bato at takpan siya ng kadiliman at hayaan siyang manatili roon magpakailanman. Si Azazel, sa madaling salita, ay ililibing ng buhay sa disyerto hanggang sa panghuling paghuhukom. At 1,500 taon pagkatapos, ang parehong disyerto ang magho-host ng isa sa mga pinakakakaibang ritual sa buong Bibliang Hebreo. Inilalarawan ng Levitiko Kabanata 16 ang araw ng pagbabayad sala, Yom Kippur, ang pinakabanal na araw ng taon ng mga Hudyo. Ang tanging araw na papasok ang punong pari sa kabanal-banalang dako, ang pinakaloob na silid ng templo at tatayo sa harapan ng Diyos mismo.
Nangangailangan ang ritual ng 2 kambing. Ang unang kambing ay isinakripisyo sa altar at ang dugo nito ay dinala sa loob ng kabanal-banalang dako bilang handog para sa kasalanan ng buong bansa. Ang pangalawang kambing ay kakaiba. Ipapatong ng punong pari ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ikukumpisal dito ang lahat ng kasalanan ng mga tao ng Israel. Pagkatapos, ang kambing na ngayoy dala ang lahat ng kasalanan ng bansa ay ilalabas ng lungsod, dadalhin sa ilang, sa disyerto, para ipadala. Sabi ng teksto kay Azazel, karamihan sa mga Biblia sa Ingles ay isinasalin ito bilang para sa kambing na pantubos o bilang isang kambing na pantubos. Ngunit ang tekstong Hebreo ay hindi malabo. Gumagamit ito ng pantanging pangalan, La Azazel kay Azazel. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, sa pinakabanal na araw ng kanilang kalendaryo, ang mga pari ng Israel ay nagpapadala ng isang kambing na pasan ng mga kasalanan ng buong bansa palabas sa ilang. Partikular na sa lugar kung saan nakakadena si Azazel na para bang sinasabing ang mga kasalanang ito na iyong kinasihan, kunin mo sila pabalik, sa iyo ang mga ito. Ginawa ang ritual na ito bawat taon hanggang sa pagkawasak ng ikalawang templo noong 70 AD. Ang Mishnah, ang koleksyon ng pasalitang batas ng mga Hudyo, ay naglalarawan ng pamamaraan ng detalyado. Ang kambing ay inaakay ng isang itinalagang tao papunta sa ilang, sa isang tiyak na bangin. At doon, itutulak ng lalaki ang kambing mula sa bangin na mahuhulog pababa sa mga bato sa ibaba. Tiniyak ng teksto na kailangang mamatay ang kambing. Kailangang mabali ang mga buto nito. Hindi ito maaaring makabalik sa kampo. Hindi maaaring maging mas malinaw ang simbolismo. Ang mga kasalanan ng mga tao ay hindi lamang inaalis, ibinabalik ang mga ito. Ibinabalik sa nagpasimuno ng paghihimagsik na nagpakilala sa mga ito sa simula pa. At narito ang bahaging kailangang maintindihan lalo na ng mga Kristiyano. Nang mamatay si Jesus, namatay siya sa panahon ng siklo ng Paskua, ngunit iginigiit ng aklat ng mga Hebreo na ang tunay na teolohikong konteksto niya ay ang araw ng pagbabayad sala. Ang buong misyon niya ayon sa Hebreo Kabanata 9 ay ang katuparan ng Yom Kippur. Siya ang parehong kambing. Siya ang isinakripisyong ang dugo ay pumasok sa tunay na kabanal-banalang dako. At siya ang nagdala ng mga kasalanan ng mga tao palayo magpakailanman. Ang padrong nagsimula sa bundok Hermon, sa paghihimagsik ni Azazel ay sinagot sa krus, permanente, sa wakas. Ibinigay ni Azazel sa sangkatauhan ng kaalaman na nagtiwali sa kanila. Ibinigay ni Jesus sa sangkatauhan ang sakripisyo na tumubos sa kanila. Ang paghihimagsik sa bundok ay may kapalit at binabayaran na ito. Ngunit bago tayo makarating sa krus, may isa pang bahagi ng sinaunang kwento na kailangan mong maintindihan. Dahil ang baha ay hindi talaga tinapos ang mga higante. Ilan sa kanila sa kung paanong paraan ay bumalik. Ang rehiyon sa mismong paanan ng bundok Hermon sa silangang bahagi ay tinatawag na Bashan. Ngayon ito ay karamihang sakop ng Golan Heights. Ito ay magaspang, mabatong lupain, bulkaniko, puno ng mga kakaibang istruktura ng bato na hindi pa rin ganap na maipaliwanag ng mga arkeologo. Sa sinaunang mundo, ang Bashan ay may reputasyon sa mga tekstong ugaritiko na mas nauna kaysa sa Bibliang Hebreo. Ang rehiyon ng Bashan ay tinatawag na BTHN, na literal na nangangahulugang ahas. Iniuugnay ng relihiyong ugaritiko ang rehiyong ito sa ilalim ng mundo, sa kaharian ng mga patay, sa mga nilalang na nagmula sa ilalim. Itinuturing itong isang lugar sa pagitan ng dalawang mundo, isang pintuan. At nang pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako sa ilalim ni Moises, ito ang rehiyong kailangan nilang sakupin muna. Hinarap nila ang isang hari na nagngangalang Og.
Ang Deuteronomio Kabanata 3, versikulo 11 ay naglalaman ng isa sa mga pinakakaswal na nakagugulat na bersikulo sa buong Biblia. Sinabi nito, sapagkat tanging si Og lamang ang hari ng Bashan ang natirang labi ng mga Rephaim. Narito ang kanyang kama ay isang kamang bakal. Hindi ba ito nasa Rabba ng mga Amonita? 9 na kubit ang haba nito at 4 na kubit ang lapad nito ayon sa karaniwang kubit. 9 na kubit ay halos 13 talampakan. 4 na kubit ay halos 6 na talampakan. Ang kama ni Og ay 13 talampakan ang haba. Sinasabi sa iyo ng Biblia ng malinaw na ang taong ito ay isang higante. Ngunit ang talagang mahalagang salita sa bersikulong iyon ay Rephaim. Dahil ang mga Rephaim ay hindi lamang malalaking tao. Gumagamit ang Bibliyang Hebreo ng ilang mga salita para sa mga higanting lipi, Nephilim, Anakim, Emim, Zuzim at Rephaim. At ang mga Rephaim ay palaging iniuugnay sa mga patay, sa ilalim ng mundo, sa isang bagay na sinaunang hindi dapat nakaligtas. Sa maraming talata ng Lumang Tipan, ang salitang Rephaim ay ginagamit upang ilarawan ang mga espiritu ng mga patay na hari sa ilalim ng mundo. Ito ang salitang Hebreo para sa mga anino, ang mga multo ng mga sinaunang pinuno. Gayunpaman dito, sa lupain ng Bashan, si Og ay tinatawag na huli sa mga Rephaim. Isang pisikal na nakaligtas ng isang liping hindi dapat umiral. Nagiging mas kakaiba ang arkeolohiya kapag tiningnan mo kung ano talaga ang nasa Bashan. May istruktura doon na tinatawag na Rujm el-Hiri, ang bunton ng bato ng mabangis na pusa. Ito ay isang napakalaking magkakasunod na bilog ng mga bato, mahigit 500 talampakan ang lapad. Itinayo ito sa pagitan ng 3,000 at 2,500 bago ang karaniwang panahon. Walang nakakaalam kung sino ang nagtayo nito. Walang nakakaalam kung para saan ito. Nauna ito sa mga Hebreo sa rehiyon at iniugnay ito ng ilang iskolar sa sinaunang kulto ng mga Rephaim, isang lugar kung saan pinaniniwalaan nilang tinatawag pabalik mula sa ilalim ng mundo ang mga patay na hari. Ang Bashan ay hindi karaniwang lupa. Alam ito ng mga sinaunang tao. Alam ito ng mga Israelita. At nang utusan ni Moises ang ganap na pagwasak ng kaharian ni Og, nagsasakatuparan siya ng isang utos na herem, ang parehong salita na nagpangalan sa bundok. Itinalaga para sa pagkawasak, walang matitira na buhay. Dahil ang naroon ay hindi dapat naroon. Ngunit ang mga higante ay hindi nagtapos kay Og. Kahit pagkatapos wasakin ni Moises ang kaharian ng Bashan, kahit pagkatapos sakupin ni Josue ang lupang pangako, patuloy na binabanggit sila ng teksto. Paulit-ulit. Sa mga lugar na hindi sila dapat umiiral. Bilang Kabanata 13, ang mga espiya na ipinadala ni Moises sa Canaan ay bumalik na natakot. Nagulat sila, nakita namin ang mga Nephilim doon, ang mga anak ni anak na nagmula sa mga Nephilim. At sa tingin namin sa aming sarili ay parang mga tipaklong kami at ganun din ang tingin nila sa amin. Deuteronomio Kabanata 9. Binabalaan ni Moises ang Israel tungkol sa mga Anakim. Sinabi niya, makinig ka, o Israel. Tatawid ka ngayon sa Jordan upang pumasok at kamkamin ang mga bansang mas dakila at mas makapangyarihan kaysa sa iyo, mga lungsod na malaki at matibay hanggang sa langit, isang liping dakila at matangkad, ang mga anak ng mga Anakim na kilala mo at narinig mong sinasabi, sino ang makakatayo sa harap ng mga anak ni anak? Josue Kabanata 11. Gumugol si Josue ng mga taon sa pagtugis sa mga Anakim sa bulubunduking bayan ng Hebron, Debir at Anab.
Mahigpit ang teksto, wala siyang itinirang natitira maliban sa 3 tiyak na lungsod, Gaza, Gat at Asdod. Tandaan mo ang 3 lungsod na iyon dahil 400 taon pagkatapos, isang batang pastol na nagngangalang David ang papasok sa isang lambak na tinatawag na Ela para lumaban sa isang kampeon ng mga Filisteo mula sa lungsod ng Gat. Isang lalaking inilalarawan sa unang Samuel, Kabanata 17, na halos 10 talampakan ang taas. Isang lalaking ang baluti ay may bigat na 125 libra. Isang lalaking ang hawakan ng sibat ay parang boom ng mga habing tela, si Goliath. Si Goliath ay hindi isang karaniwang malaking tao. Tinatawag siya ng unang Samuel ng partikular bilang isang inapo ng mga Rephaim. May mga kapatid siya. 4 sa kanila, mga higante rin na binanggit sa 2 Samuel Kabanata 21. Ang isa ay may 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa. Ang parehong mga Rephaim. Ang parehong lahing sinubukang alisin ni Moises sa Bashan. Ang parehong liping ang haring si Og ay natulog sa isang kama na 13 talampakan ang haba. Nagkalat sila, nagtago sila, at patuloy silang nagparami. Sa loob ng halos 1,500 taon pagkatapos ng baha, patuloy na sinasabi sa iyo ng Biblia ang parehong bagay. Hindi nawala ang mga higante, mas kaunti na lang sila, at nakakonsentra sila sa mga tiyak na lugar. Isa sa mga lugar na iyon, ang lungsod ng Gat, kung saan nagmula si Goliath. Ang isa pa, ang orihinal na kuta ay ang rehiyon sa paligid ng bundok Hermon. At ang lahat ng teritoryong ito, bawat pulgada ng lupain ng mga higante ay umiiral sa anino ng isang tiyak na bundok. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos sa lumang tipan dahil 1,200 taon pagkatapos wasakin si Og ng Bashan, isang Hudyong rabbi ang maglalakad kasama ang kanyang mga alagad sa paanan ng bundok Hermon. Tatayo siya sa harap ng isang kuweba na pinaniniwalaan ng bawat pagano sa rehiyon na literal na pintuan ng impyerno. At sasabihin niya ang isang bagay na walang sino man sa kasaysayan ang nasabi pa. Noong unang siglo, may isang lungsod sa paanan ng bundok Hermon na tinatawag na Caesarea Philippi. Nakatayo ito sa isang natural na bukal na umaagos mula sa gilid ng bundok mismo. Nagtayo ang mga Griego at Romano ng isang detalyadong kompleks na panrelihiyon sa paligid ng bukal na iyon. Mga templo, mga dambana, mga altar. Sa gitna ng lahat ng ito ay may isang kuweba. Malawak at malalim ang kuweba at puno ng tubig. Walang nakakaalam kung gaano kalalim ito. Tinawag ito ng mga Griego na Gruta ni Pan. Si Pan, ang Diyos na may binti ng kambing ng mga ilang na lugar, ng kaguluhan, ng sexualidad, ng takot. Ang salitang gulat ay nagmula sa kanyang pangalan. Naniniwala ang mga taga roon sa isang partikular na bagay tungkol sa kuweba na ito. Naniwala sila na ito ay isang pasukan sa ilalim ng mundo. Ang pintuan kung saan bumababa ang mga Diyos ng ani papunta sa Hades tuwing taglamig at kung saan sila bumabalik tuwing tagsibol. Kapag dumating ang mga ulan, mas malakas ang agos ng bukal. At naniwala sila na ito ay dahil umaahon ang mga Diyos sa butas na iyon sa bundok. Para subukan kung tinanggap ng mga Diyos ang kanilang mga alay, ang mga sumasamba ay nagsasagawa ng ritual. Naghahandog sila ng mga hayop at itinatapon ang mga katawan sa tubig ng kuweba. Kung nawala ang katawan, tinanggap ito ng mga Diyos. Kung dugo ang umaahon sa ibabaw, tinanggihan nila ito. Ang mga ritual ay hindi huminto sa paghahandog ng hayop. Ang Caesarea Philippi ay kilala sa buong mundong Romano para sa mga ritual na sexual, pagpapatutot sa templo, pagsamba sa kakayahang magbunga. Iminungkahi ng ilang mga mananalaysay na nagsasagawa ang mga sumasamba ng mga ritual na gawain kasama ang mga kambing bilang bahagi ng kulto ni Pan. Hindi ito isang malinis na lugar. Ito, sa bawat kahulugang ipinahihiwatig ng salita sa isang sinaunang Hudyo,
ay isang pintuan ng impyerno, isang lugar ng mga demonyo, isang lugar kung saan manipis ang hangganan sa pagitan ng mga mundo. At ang mga Hudyo noong unang siglo ay may mas sinaunang dahilan pa para iwasan ito. Dahil alam nila, naalala nila, hindi nila nakalimutan, ito ang bundok Hermon. Ito ang bundok kung saan bumaba ang mga tagabantay. Ito ang lupang isinumpa. Dito nagsimula ang lahat. At ngayon 2,000 taon pagkatapos, nagtayo ang mga pagano ng kanilang pintuan ng impyerno sa mismong lugar kung saan unang nabuksan ang pintuan. Ito ang kontekstong kailangan mong maintindihan sa Mateo, Kabanata 16. Sinabi ng teksto na dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad, partikular na sa Caesarea Philippi. Bakit? Siya ay isang Hudyong rabbi. Ang kanyang mga alagad ay mga Hudyong mangingisda. Walang masunuring Hudyo na kusang lalapit sa lugar na iyon. Lalakarin nila ang ilang milya palabas sa kanilang daan para iwasan ito. Ngunit dinala sila roon ni Jesus ng sinasadya. At habang nakatayo sila roon, halos tiyak na nasa tanaw ang gruta ni Pan, nasa tanaw ang bundok Hermon na nakatayog sa itaas nila. Nagtanong siya sa kanila, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Nagbigay sila ng iba't ibang sagot, si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias, isa sa mga propeta. Pagkatapos tinanong niya sila, pero kayo, sino raw ako sa inyo? At si Pedro, nakatayo sa mismong pintuan ng impyerno na ang isinumpang bundok sa kanyang likod, ay nagsabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. At sinagot siya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking simbahan, at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban dito. Karamihan sa mga Kristiyano ay binabasa ang bersikulong iyon at iniisip na sinabi ito ni Jesus sa isang neutral na kapaligiran. Isang silid-aralan, isang bukirin, isang bangka. Ngunit sinabi niya ito rito sa bundok Hermon, sa harap ng kuweba na tinatawag ng mga pagano na mga pintuan ng impyerno, sa mismong lupang pinagbabaan ng mga tagabantay 4,000 taon bago. Hindi siya nagsasalita sa talinghaga. Nakatayo siya sa larangan ng labanan at nagdedeklara ng digmaan. Sinasabi niya, sa esensya, dito nagsimula ang lahat at dito matatapos. Magtatayo ako ng isang bagay dito mismo sa isinumpang batong ito na hindi mapipigilang ng mismong impyerno. At pagkatapos, 6 na araw pagkatapos, humakbang pa siya ng isa. Umakyat siya sa bundok. Nagsisimula ang Mateo Kabanata 17 sa isang kakaibang tala tungkol sa heograpiya. Sinabi nito, at pagkatapos ng 6 na araw, dinala ni Jesus sina Pedro at Santiago at Juan na kanyang kapatid, at umakyat sila sa isang mataas na bundok na sila-sila lamang. Sa loob ng ilang siglo, itinuro ng Kristiyanong tradisyon na ang bundok na ito ay ang bundok Tabor, isang katamtamang burol sa Galilea. Ngunit may problema ang bundok Tabor. Wala ito sa malapit sa Caesarea Philippi. Hindi ito isang mataas na bundok, at tiniyak ng teksto na nangyari ito pagkatapos ng 6 na araw. Ibig sabihin 6 na araw pagkatapos nakatayo si Jesus at ang mga alagad sa mga pintuan ng impyerno. Lumalaking bilang ng mga iskolar ngayon ang nag-aargumento na ang bundok ng pagbabagong anyo ay hindi Tabor. Ito ay Hermon. Akma ang heograpiya. Naroon na ang mga alagad sa paanan ng Hermon. Tinatawag ito ng teksto na mataas na bundok at ang Hermon ang pinakamataas na tuktok sa buong rehiyon. 6 na araw ng pag-akyat ang magdadala sa kanila malapit sa tuktok. At kung nasa Hermon sila, ang simbolismo ng sumunod na nangyari ay halos hindi makayanang isipin. Sinabi ng teksto na sa tuktok ng bundok na iyon,
na bagong anyo si Jesus. Nagsimulang magliwanag ang kanyang mukha tulad ng araw. Naging puting-puti ang kanyang mga damit tulad ng liwanag. At dalawang figura ang lumitaw kasama niya, si Moises at si Elias. Isipin mo kung saan ito nangyayari. Sa mismong tuktok kung saan bumaba ang 200 tagabantay para tiwalihin ang sangkatauhan, umakyat si Jesus para ihayag ang kanyang kaluwalhatian sa sangkatauhan. Sa lupang minsan ay bumagsak ang mga anghel, ang anak ng tao ay itinaas. Sa bundok na tinawag ng mga sinaunang teksto na Herem, ang isinumpa ang itinalaga para sa pagkawasak, tumayo si Jesus sa nakakasilaw na liwanag kasama si Moises, ang tagapagbigay ng kautusan, at si Elias, ang pinakadakila sa mga propeta. Ang dalawang figura ng tao na, sa buong kasulatang Hebreo, pinakamalinaw na kumakatawan sa tipan ng Diyos sa sangkatauhan. At pagkatapos, isang tinig ang nagmula sa langit. Ang parehong tinig na nagsalita sa kanyang binyag. Sinabi nito, "Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang sinaunang paghihimagsik ay sinasagot sa sarili nitong lupa. Bawat kwento ay may simula at wakas. At kung tama ang aklat ni Enoch na ang katiwalian ng mundo ay nagsimula sa tuktok ng bundok Hermon, sinasabi sa iyo ng mga ebanghelyo ang isang kahangahangang bagay. Ang pagkukumpuni ng mundo ay nagsimula sa mismong lugar na iyon. Ang lugar kung saan unang bumagsak ang langit sa lupa. At pagkatapos, libu-libong taon pagkatapos, ang lugar kung saan muling dumampi ang langit sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para tiwalihin ito, para iligtas ito. Ngunit may isa pang sinabi si Jesus tungkol sa lahat ng ito, at maaring ito ang pinakanakababahala na bahagi ng buong kwento. Sa panahon ng kanyang ministeryo, tinanong si Jesus tungkol sa katapusan ng panahon. Kailan ito darating? Ano ang magiging hitsura nito? Paano malalaman ng sinuman? Ang sagot niya ay naitala sa Mateo Kabanata 24 at Lukas Kabanata 17 at maikli ito. Halos parang biglang nabanggit lang. Ngunit bawat eskolar na nakipagbuno sa tradisyon ng mga tagabantay ay kinailangang harapin ito. Sinabi niya kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Karamihan sa mga Kristiyano ay binabasa iyon bilang isang pangkalahatang pahayag tungkol sa kasamaan. Masama ang mga tao noong panahon ni Noe. Magiging masama ang mga tao sa mga huling araw. Moral ang pagkakapareho. Ngunit basahin ito laban sa aklat ni Enoch. Basahin ito laban sa Genesis Kabanata 6. Basahin ito laban sa lahat ng napag-usapan natin. Ano ba talaga ang mga araw ni Noe? Iyon ang mga araw na ang mga nilalang na anghel ay tumawid sa hangganan sa pagitan ng mga mundo, nang ang mga hibridong anak ay lumakad sa lupa, nang ang sinaunang ipinagbabawal na kaalaman ay iniaalok sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga nilalang na hindi dapat bumaba. Ang mga araw ni Noe ay hindi lamang moralmente masama. Supernatural na kontaminado ang mga ito. At sinabi ni Jesus, ganoon ang magiging hitsura muli. Sumasang-ayon ang aklat ni Enoch. Sa mga huling bahagi nito, naglalaman ito ng isang propesiya ng tinatawag nitong mga huling araw. Inilalarawan nito ang mga tagabantay na pinakakawalan mula sa kanilang mga kadena para sa isang huling paghihimagsik. Inilalarawan nito ang mga espiritu ng mga Nephilim na bumabangon. Inilalarawan nito ang isang mundo kung saan ang sinaunang katiwalian ay bumabalik ng buong lakas, sapat lamang para bumagsak ang panghuling paghuhukom. At kung papansinin mo ang mundo sa paligid mo ngayon, maaaring may mapansin kang iba pa. Ang parehong mga bagay na itinuro ng mga tagabantay sa sangkatauhan 4,000 taon na ang nakaraan ay ipinagdiriwang ngayon bilang pag-unlad. Ang parehong mga hangganan na nilabag nila ay binubuwag. Ang parehong ipinagbabawal na kaalaman
ay binabansagan muli bilang kaliwanagan. Kung iyon ay pagkakataon o padron, ay isang tanong na kailangan sagutin ng bawat tao ng mag-isa. May nagsimula sa bundok Hermon, 4,000 taon na ang nakaraan. Sinagot ito sa krus. Ngunit iginigiit ng mga sinaunang teksto, paulit-ulit na hindi patapos ang kwento. At may isa pang palatandaan na kabaon sa mismong kasaysayan ng Israel na ang hatak ng bundok sa kaluluwa ng tao ay hindi talaga tumigil kailanman. Nang pumasok ang 12 tribo ng Israel sa lupang pangako, bawat isa ay binigyan ng teritoryo. Ang tribo ni Dan ay binigyan ng lupain sa dalampasigan ng Mediteraneo. Ngunit hindi sila nanatili roon. Hindi nila ito napaglabanan laban sa mga Filisteo. Kaya lumipat sila pahilaga, naghahanap ng hindi pa naangkin na teritoryo. Natagpuan nila ito sa paanan ng bundok Hermon. Ang aklat ng mga hukom, Kabanata 18, ang nagsasalaysay ng kwento. 600 mandirigma ng Dan ang pumunta sa hilaga. Sinalakay ang isang mapayapang lungsod ng mga Kananeo na tinatawag na Lais. Pinatay ang mga naninirahan at pinalitan ang pangalan ng lungsod na Dan. Ngunit sa daan nila pahilaga, huminto sila sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Mika. At nagtayo si Mika ng isang pribadong dambana, isang inukit na imahe, isang epod, mga Diyos-Diyosan sa bahay. Nag-upa pa siya ng personal na pari at kinuha ng mga lalaki ng Dan ang lahat ng ito. Ang Diyos-Diyosan, ang pari, ang epod, ang mga Diyos. Dinala nila ang mga ito sa kanilang bagong lungsod at itinayo nila ang mga ito bilang relihiyon ng kanilang tribo. Sa paanan ng bundok Hermon, ang tribo ni Dan ang naging unang tribo ng Israel na nag-institutionalize ng idolatria. Mga siglo pagkatapos nang mahati ang kaharian ng Israel sa dalawa, gumawa ng kalkulasyong politikal si Haring Jeroboam. Alam niya na ang kanyang mga tao ay pumupunta pa rin sa Jerusalem para sumamba. At alam niya na kung patuloy nila itong ginagawa, sa bandang huli ay gugustuhin nilang muling magsama sa Juda. Kaya nagtayo siya ng 2 alternatibong lugar ng pagsamba, 2 gintong guya, isa sa timog, sa Bethel, at isa sa hilaga, sa Dan, sa paanan ng bundok Hermon. Sa sumunod na 200 taon, isang gintong guya ang nakatayo sa paanan ng bundok kung saan bumaba ang mga tagabantay. Naglalakbay dasal ang mga Israelita doon, nag-aalay ng mga handog na sinusunog, nagdiriwang ng mga kapistahan, sa mismong lupa na dapat ay nasa ilalim ng herem. Sa huli ay nagdeklara ng paghuhukom sa altar na iyon ng propetang si Amos. Sa huli ay winasak ito ng mga Asiryo, ngunit kapansin-pansin ang padron. Tuwing may sumibol na maling relihiyon sa Israel, parang palaging nakakabalik ito sa iisang bundok na ito, na para bang may isang bagay sa lupa roon na tumatawag sa kanila, na para bang aktibo pa rin ang sumpa at ang bundok mismo ay hindi pa tumahimik. Noong Disyembre 2024, pagkatapos ng biglaang pagbagsak ng rehimeng Assad sa Syria, tumawid ang mga puwersang Israeli sa teritoryong Syrian at kinontrol ang bahagi ng Syria ng bundok Hermon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 50 taon, ang buong tuktok ay napasa ilalim ng isang dayuhang pangkat militar. Malamang ay hindi mo nakita ang mga balita, maikli ang mga ito. Ang bundok Hermon ay isang estratehikong ari-arian, sabi ng mga ulat. Wala nang iba, ngunit tanungin mo ang sarili mo. Sa lahat ng bundok sa mundo, bakit ito ang nasa hangganan ng 3 bansa at isang linya ng obserbasyon ng United Nations? Bakit ito ang nakakakita ng digmaan bawat henerasyon? Bakit ito ang patuloy na sinusubukang kontrolin ng mga dayuhang sundalo paulit-ulit sa loob ng libu-libong taon? Sinabi ng aklat ni Enoch na ang mga tagabantay ay pakakawalan isang araw sa katapusan ng panahon para sa isang huling paghihimagsik.
Pinangalanan nito ang bundok kung saan sila bumaba. At 2,000 taon pagkatapos ni Kristo, ang mga iskolar na seryosong nag-aaral ng mga tekstong ito ay hindi na isang maliit na minorya. Mga akademiko tulad ni Michael Heiser, mga guro sa Bible Project, isang bagong henerasyon ng mga mambabasa ng Biblia na tahimik na bumabalik sa Genesis Kabanata 6 at binabasa ito sa paraang ginawa ng mga sinaunang rabay. Nang literal, hindi bilang talinghaga, hindi bilang alamat, bilang kasaysayan, karamihan sa mga taong bumibisita sa bundok Hermon ngayon ay walang kaalam-alam sa nangyari roon. Ang aklat ni Enoch ay binabasa pa rin sa Ethiopia, sa mga aklatan ng universidad, sa mga komunidad na panrelihiyon na hindi ito binitiwan. Ang Genesis Kabanata 6 ay nasa iyong Biblia pa rin kahit na dinadaanan ito ng karamihan sa mga mangangaral. Ang mga pintuan ng impyerno ay naroon pa rin sa Banyas, umaagos pa rin, nagbubuhos pa rin ng tubig pababa sa Ilog Jordan. At ang bundok ay nakatayo kung saan ito palaging nakatayo. Nagmamasid, iniingatan ng lihim nito, ang lugar kung saan bumaba ang mga anghel, ang lugar kung saan ipinanganak ang mga higante, ang lugar kung saan nagdeklara ng digmaan laban sa mismong impyerno ang anak ng Diyos, at kung saan sumilip ang liwanag ng langit sa isang sandali para ipakita sa mga alagad kung ano ang magiging hitsura ng katapusan ng kwento. Isang bundok, 2 pagbaba, at isang kwento na kung babasahin mo ang mga sinaunang teksto ay malayo pa sa katapusan. Bago ka umalis, isang tanong, narinig mo na ba ang alinman sa mga ito dati? Ang ritual ni Azazel, ang mga tagabantay, ang kahulugan ng pangalang Hermon, ang dahilan kung bakit pinili ni Jesus ang eksaktong bundok na iyon. May nagsabi na ba sa iyo na umiiral ang mga bagay na ito sa Biblia? Ipaalam mo sa akin sa mga komento. Dahil talagang nag-iisip ako kung gaano karami ang unang beses na naririnig ito ngayon. At kung nagulat ka nito, hindi ka pa handa sa sinasabi ng aklat ni Enoch na susunod. Dahil ang paghihimagsik sa bundok Hermon, ang unang pagbaba, ngunit ang huling propesya ni Enoch ay naglalarawan ng pangalawa, sa katapusan ng panahon na may mga kahihinat ng mas masahol pa kaysa sa una. Ang video ay nasa screen na ngayon, pindutin ito, mag-subscribe para sa higit pang mga kwento na tulad nito, ang mga hindi kailanman nakarating sa mga sermon na narinig mo habang lumalaki ka, at makikita kita sa susunod.